Mayong hapon mga kaigsuonan, mayong adlaw karon adlaw Martes. Og mangayo og pasensya na pod gahapon ang ato nga schedule nga maong series of study nato Lunes. May gamay nga kakulian kay nag-uban ko sa akong anak tungod sa ako health. Nag-adto kami sa diagnostic center og nagpa-examine, so murag gahapon wala ta mapadayon tungod sa gamay nga kakulian nga dili ta makontrol ang panahon, no. Nagpaningkamot pud ang akong mga anak nga ma-check up ko kay murag naga taas ang akong blood pressure og na ako'y gitawag nga arthritis. So gusto nila ma-check up tanan ang examination sa akong health. So gahapon wala ta kapadayon og ato nagisagbutan nga basta dili ko kasulti sa Lunes, pagka Martes magpadayon ta. So karon niya ta. Salamat mga kaigsunan nga ang ato nga pagpadayon sa atong pagtuon wala ni kasablagan, walay problema, basta naalang gyapon ang schedule, naalang gyapon ang panahon, naalang gyapon ta og chance sa pagwali na agi sa YouTube channel. Dili ni siya ma-disturbo mga kaigsuonan. Ang makadisturbo lang sa ato ang gamay nga mga sirkumstansya sama sa akong anak kung busy siya og sa ako pod nga health usahay makahamper. Pero ang ato schedule samtang naa pagyud tay panahon sa pagwali sa YouTube channel, magpadayon kini nga pagtuon. Kay ang purpose ani nga pagtuon way lain maula ang pagpasabot sa tinuod nga right track nga mao ang plano sa kaluwasan. So mga kaigsonan, balik na ta og ato i-recap na pod ang ato natun-an last time, no, last week nagtuon ta mitungod sa Genesis chapter 6 verses 5 to 18. So ato i-summarize gamay og ato i-recall gamay ang ato natun-an. Sa mao nga teksto o sa mao nga libro sa Genesis, ato nasayran nga ang kamatuoran nga mao kini ang plano sa kaluwasan. Kay sa pagkatinuod ang plano sa kaluwasan diha gi-reveal man ni didto sa pagkasala nila sa Garden sa Eden sa Genesis 3:15 gi-reveal ni siya dayon nga ang tawo dili taga unpat chance nga dili siya mamatay o masunog. Kay ang ato pagpakasala ni Adan ug ni Eva diretso naman gito nga masunog. Pero tungod kay ang Ginoo naghigugma, ang plano sa kaluwasan mo isang expression sa gugma sa Ginoo. O gitawag siya nga grasya. So gi-reveal ang grasya dito sa Genesis 3:15. I will put enmity between thy seed and her seed. Mo nang gisulti dito. Meaning gibutangan sa Ginoo og barrier of separation ang relasyon sa tao og sa yawa. Kay nahulog naman si Adan ug si Eva sa yawa. Close guard na kaayo ang yawa nga iya nagyod gisugakom ang human being. Pero tungod sa gugma sa Ginoo, gibutangan barriers of separation. Munang giingnan niya dito sa Genesis 3:15, I will put enmity between thy seed and her seed. Butangan ko kaawayon sa tunga aning pangkat sa tawo ug pangkat ni Satanas. So didto nailhan nga ang Ginoo nag-express sa iyang gugma og kaluoy. Ug kanang gugma og kaluoy nga iya gi barrier nga maong separation between Satan and the human being mao nang gitawag grasya. Mao na sang gitawag grasya sa tinuod nga pagtuon sa plano sa kaluwasan. So katong grasya nakita nato diri sa Genesis 6 chapter 6 verses 5 to 18 nga ato gipangbasa katong last week nga si Noah sa iyang panahon
sa pagkadaghan na sa kakaliwat ni Adan ug ni Eva, ugikan kay Cain kay si Abel namatay naman. So ang kaliwat ni Cain ug ang kaliwat ni Adan ug ni Eva nagmultiply. Mo tong gi-mention ko nga nagawa si Enoch, si Seth, si Enos ug daghan pa nga mga kaliwat-kaliwat. O gaedad sila tag-as, gaabot tag 800 years kapin. Anak pa sila nga matay. Ug kana nga mga edad, thousands ang gagawas nga mga anak sa kada tuyok sa tuig. Pag edad nila pananglitan 50, paingon 100, paingon 200, 300, 400, gaanak naman sila. Kay gadaghan naman sila. Gaanak ng gaanak. So, milyon na ang katawhan atong panahon na pag-abot sa edad nga 800 kapin sa kada patriarchs. O ang kada patriarchs may generation mutong nagdaghan ang tao kaingon sa panahon na gyud ni Noah nga si Noah na tao pod. Og didto nakita nato ang barrier of separation nga maong plano sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo balik chance sa tao nga may kondisyon nga kung ila masabtan ang plano sa kaluwasan, maintindihan nila ang pagkinabuhi balik sa Ginoo sama sa pagkinabuhi ni Adan ug ni Eva sa wala pa sila nakasala nga unta sila magmatinumanon sa sulti sa Ginoo nga thou shalt not eat. So sa wala pa nila kaon, connected gid sila sa Ginoo nga righteous. So mao na nga gihatag ang chance sa plano sa kaluwasan o ang grasya nga ang tao pasabton nga makabalik sila sa sitwasyon nga righteous sama sa wala pa nakasala si Adan ug si Eva nga righteous pod nga human being condition nga ang plano sa kaluwasan o ang grasya ibalik gyud tuman ang balaod. Kay ang balaod mao na siya ang dominion sa tibuok nga power sa Ginoo. Og ang Ginoo dili pareho sa tao nga kung unsay buhaton pwede lang usbon. Usbon niya karon buhaton na pud niya ugma, usbon na pud niya. Usab-usabon niya ang iyang decision making. Dili na pwede sa Ginoo kay ang Ginoo ya stood fast forever. God never changed. Once He uttered a word, once He pronounced, it stood fast forever. Once He said something from out of His mouth, then stood fast forever, and it never changed. Dili na siya mausab. Ang plano sa kaluwasan, isa na sa karemedyo nga wala nag-usab sa pulong sa Ginoo nga you will surely die. Sure, mamatay gid ang tao. Kita tanan mamatay, wala may mahimong bato sa ato sa kalibutan because the pronouncement when you eat you will surely die. And that is the word from the Lord stood fast forever. Patay gyud. Patay kita tanan, mamatay kita tanan. Pero may kaluoy lang ang Ginoo. Gitawag siya nga manifold wisdom, meaning mystery. Munang ingon ni Paul, understand the mystery of Christ and the manifold wisdom of the plan of salvation, the dispensation of grace, and the remedial system, which is the plan of salvation. Understand this because this is God's wisdom. There is mystery in God's wisdom. There is mystery in Christ as a mediator. There is a mystery in Christ as a ransom individual to the fallen race. There is mystery out of it because of the word plan of salvation or manifold wisdom in the remedial system of the plan of salvation. So pag ingon nga mamatay ka, matay gyud ka. Pero naalang siya ay sistema nga gireclaim niya ang kamatayon pinaagi sa
mystery nga maong plano sa kaluwasan. So ang mystery mao ni kinanglan siya magdugo ang isa sa Godhead, member sa Godhead, Father, Son, and the Holy Spirit. So, ang nag-accept sa challenge sa plano sa kaluwasan, ang anak, kay ang amahan naghatag para sa plano sa kaluwasan. The Father give, the Son yielded, and the Holy Spirit impressed or comforted. So, mauna sa ang explanation sa plano sa kaluwasan. So, kaning pag-yield sa Ginoo o ni Jesus, kinanglan sa magpatulo siyang dugo, kay nga naman, ang kabugaton sa ilang puno nga, you will surely die, kanang dominion o kanang power, the supernatural power, nga you will surely die, bugat ka na, nga spiritual power, supernatural power. That is the mystery of Christ in His power. Bugat ka na pag-ingon niya, you will surely die. So, ang remedyo ana, kay nagkaon man, naglapas man, once lapason, you will surely die, gilapas man yun sa human being, si Adan o si iba, ang iya lang remedyo, nga ang kabugaton sa you will surely die, remedyohan sa ilapod power nga, mystery nga power, nga supernatural. Ang remedyo, mao ang gitawag nga remedial system or mystery in the plan of salvation. Magpatulo dugo ang gipadala nga mong anak si Jesus. Og ang yang dugo mao ang magpugong, mao ang magtapal, og mao ang magpahunong sa death sentence sa surely die nga gisulti dito sa Garden sa Eden. Ang surely die is transgression of the law. And the law is their supernatural power, dominion in heaven. Mao nang mystery sa plan of salvation. Ang balaod, sila na. Pulong na sa Ginoo. Og siya na, ang Ginoo na. So ang mystery dira, nga mahulipan ang iyang surely die because it stood fast forever. That is the power. It stood fast. It never changed. Pero may remedyo nga kung patuluan sa dugo mismo sa tag-iya sa supernatural power nga mystery nga maong nag-ingon surely die, ang pulong nga surely die, patuluan dugo sa isa sa member sa Godhead, mapunggan ang gitawag nga death sentence of the law because sin is the transgression of the law and the wages of sin is death. So aron mapunggan ang death sentence because it was transgressed by the human being through the blood vindicated in the cross, mao na siya nga mapunggan. The blood, so-called propitiation, meaning favorable, in favor of, pabor sa makasasala, gipunggan ang kamatayon, pinaagi sa iyang dugo. Gipunggan ra. Gipunggan. Gipunggan. Gi-stop. Gi-hold back niya ang kamatayon. Sa kondisyon nga ang tao nga nakasala, mabalik siya sa pagka-righteous, nga ipadayon yun, tuman ang balaod. Kay ang balaod nga gilapas, mao to ang hinungdan nga sila nakasala, og ang sala, mao ang kamatayon. Kay ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. So, may chance sila nga ma-righteous balik, kondisyon, punggan sa dugo ni Ginoong Hesus ang kamatayon, pinaagi sa pagtuman sa balaod. Mao tong gibasa ta sa Romans 3:25. Basahon ta usab arog maklaro na to. Romans 3:25. Unsa gisulti diri? Sa Romans 3:25, gaingon diri, Romans 3:25. Basahon ta usab. Whom God set forth be a propitiation through faith in His blood. Klaro no? Ingon niya. Gipunggan sa Ginoo ang plano sa kaluwasan, giset niya.
the mystery of the plan of salvation or the remedial system which is the plan of salvation giset sa Ginoo to be a propitiation para nga mahatagan pabor ang human being nga nakasala, si Adan o si iba. True faith in His blood. Ang bawat pasabot, true faith in His blood, pinaagi sa pagkamatinumanon sa iyang balaod. Kay ang iyang blood, equivalent na to sa balaod nga siya. Because the law is Christ Himself. Pulong niya ang thou shalt not eat lest you will surely die. Siya na. So aron mapunggan ang kamatayon nga ang bayad sa sala mong kamatayon, gipatuluan niya sa dugo mismo ang iyang gahom nga nag-ingon, you will surely die. Mao na simple ang pag-interpret because the Bible should be interpreted pointing to the higher form in a spiritual level, not in the flesh level. So patuloy ang dugo niya aron mapunggan pod niya ang iyang gahom nga mamatay ang tawo forever na nga wala na chance nga maluwas. Gipunggan niya ang kamatayon diha-diha on condition mapunggan. On condition ingon niya through faith in His blood. Pinaagi sa pagtuman sa iyang balaod nga maura na gihapon ang iyang dugo nga nagtapal dito sa balaod aron mapunggan ang kamatayon nga you will surely die. Gitaplan siyang dugo nga kanang iyang dugo nga nagtapal sa balaod siya na. O ang balaod, siya gyapon na. Mao nang pag-interpret sa Biblia. On condition, ingon niya, through faith. Through faith. Basahan niyo ang sumpay. Propitiation through faith in His blood. Pinaagi sa pagkamatinumanon sa iyang sugo nga maong balaod. Why? Faith means obedience of the law. Faith means obedience of the law. Faith means obedience of the law. Mauna sa ang center sa plano sa kaluwasan. Mga kaigsunan, ayaw mo magtuotoan ng mga magwawali nga alang-alang ang nasabtan sa Biblia. Wala gyud kasabot what is truth in the Bible. Taman lang sila nakabalo magwali-wali, wali-wali, wali-wali. Dili man makaluwas ng wali-wali. Dili kakabasa diri sa Biblia nga ang magwali makaluwas. Ang ingon sa Biblia, iwali ang mayong balita, the good news, aron ang tao makaalinggat og magtuon og magtuman. Kaya kung makaalinggat ka na og magtuon ka, makitaan mong imong responsibilidad sa action plan nga mao ang pagtuman og pagtuon. Kung matun-an mo na ang tinuod nga plano sa kaluwasan, irresponsibility mo, responsible ka na sa pagtuman, sa pagtuman, sa pagtuman. Kay mao nang sentro sa plano sa kaluwasan. Wala na ilain, maura na. Gibasa ko na. Giintindi ko na. Ambot lang kung nakaintindi pud mo. Balik-balikan nyo ni basa ang Romans 3 verse 25. Balik-balikan nyo yun. Balik-balika, pointing to the higher form. Faith means obedience of the law. Acts 3, Acts 6, 7. Romans 1 verse 5. Romans chapter 1 verse 5 and Acts 6, 7. Daghan pa uban nga mga teksto. Kana lang yatag ko sa inyong duha ka teksto kay klaro gid ang pagsulti dira ngang pagtuo mao ang pagtuman. Sa Hebrew daghan kayong mga teksto nga faith means obedience. So ang Acts 6:7, faith means obedience because obedience to the faith. Makuha mo ang grasya o ang imong pagka-apostleship. Obedience to the faith. Romans 1:5. So, mao na sa ang meaning sa faith means obedience. Mao nang gisultiya diri sa 25. Whom God hath set forth to be a propitiation. Unsa man ang set forth? Ang plano sa kaluwasan. Basahan nyo ang chapter 6 verse 5. Paingon sa 18. Mauning sumpay niya ang iyang reciprocal ang 25. Maunang plano sa kaluwasan nga set forth. Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood. Giset niya ang plano sa kaluwasan para pabor sa mga makasasala, gitagaan niya pabor, aron
mapunggan niya ang sentence nga to death, you will surely die. Pero kondisyon, pinaagi sa pagtuman sa napulo ka sugo. Mao nang iyang gitawag nga faith in his blood, because his blood mao ang nagtapal is for the remission of sin. Asa gitaplan katong balaod nga gingnan siya danong sa iba nga once you will eat, you will surely die. Mao tong balaod. Thou shalt not eat. Mao na ang prinsipyo sa balaod sa Garden sa Eden. The 10 Commandments was already established in the Garden of Eden through the words of God, because the 10 Commandments is the word of God. Mao na sang pagsabot sa Biblia. Now, ingon niya. Padayon ta. Ingon niya. Through his blood to declare his righteousness For the remission of sin. Klaro. Propitiation through faith in his blood, and through his blood, ingon niya, in his blood, to declare his righteousness for the remission of sin. Kano sa aday gi-declare ang righteousness? Balik aron ang tao ma-righteous na pod kung tumanon ang balaod. Paglansang sa iya sa cross nga nagpatulo sa iya dugo. Nga katong veil nga ingon ni Paul, mao tong iyang flesh. Pagbangkaw sa iyang kilid, naggawas ang iyang dugo, mao to ang veil nga nakita dito sa sanctuary nga nagisi. O pagtulo sa iyang dugo, mao tong nag-remit sa sin nga na-declare balik ang righteousness nga kondisyon kung imo tumanon ang sugo, kay ang sugo mao gina siya ang importante, kay it was given in the Garden of Eden when the Lord said thou shalt not eat. Mao na to siya ang napulo ka sugo, the principle of the 10 Commandments. Og unsa man to siya ang napulo ka sugo? Dominion in heaven, sovereignty in their power, and kingship in heaven. Mao na siya ang gadumen dito gyapon sa heavenly kingdom. Mao na siya gyapon nga sugo ang gadumen dito sa mga angels. Mao gani nga may cherubim dito nga gabantay sa 10 Commandments. Gikubiran sa ilang mga pako ang 10 Commandments, because that is the dominion, that is the supernatural power, that is mystery in Christ's dominion in heaven. Mao nang 10 Commandments. So pag ingon niya nga thou shalt not eat, that is a part of the dominion from heaven, gihatag diri sa Garden sa Eden, samtang si Adan ug si Eva wala pa nakasala. So kana nga dominion, may freedom lang ang tao to choose, has the power to choose, power of choice. Pariyo pod sa langit, may power of choice pod ang mga angels. Muna nga si Satanas, nag-choice pod siya, gipili pod niya ang pag-rebellion. Diri sa yuta, gipili pod ni Eva ang accept sa counterfeit ni Satanas tungod sa iyang pagkaunod nun kay human being man siya. Si Satanas, spiritual, pero taas man siya pride. Si Eva, wala ta masabti ang iyang pride, pero ang iyang pagkaunod nun, nadala gid siya ni Satanas. Nya, gitagaan po siya sa Ginoo power of choice, gipili niya ang counterfeit ni Satanas tungod sa iyang pagkaunod nun. Mao na siya ang pagsabot sa Biblia. Ayaw sige blah 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 blah. Nga ang imong utok, perti ka, mabaw. Mao nang ako dili ganahan. Mo ginang dili ko ganahan sa tanang magguwali sa tibuok kalibutan. Sige lang wali, sige lang singgit sa teksto. Lami kayo explain sa mga values sa teksto sa Biblia. Pero dili mao. Dili mao. May values ka nga gihatag, may mga counseling ka nga gihatag. Pero wala nimo anchored sa plano sa kaluwasan ang imong mensahe. Wala nimo gi-explain usa ang plano sa kaluwasan aron may peace of mind sila nga kung mag-sulti-sulti ka sa imong blah blah blah. Gitawag na sa nga inspirational talk. Madawat nila nga ma-inspired sila kay may peace of mind na sila, kay nasabtan na nila ang plano sa kaluwasan, may foundation na sila nga light nga clear na sila. Dili sila unclear, kung dili clear.
between clear and unclear. Kung wala pa'y plano sa kaluwasan nga imo nasabtan, unclear ka. Pero kung nasabtan mo na ang plano sa kaluwasan, i-explain mo maayo ang tanan nga right up ni Paul, o klaro na nga na, clear na sila, may peace of mind na sila. Munang clear, going to heaven, going to right track. So sige kag wali-wali dira sa imong pulpito. Sikat ka nga evangelist kunuhay, revivalist kunuhay. Nindot ka kayo magwali sa mga second coming. Then what unsa man ang imong i-preparation sa second coming? Nga wala pa man kakasabot sa plano sa kaluwasan. Ngang ingon sa Ginoo, it is the intent of whole principalities and power in heaven that the church should be known this manifold wisdom to the church. The church should know this manifold wisdom first. Head from the beginning of the world. They should know this plan of salvation first. Mauning iwali the good news. Kay niya si Jesus sa yuta, good news tong yang iwali. Plano sa kaluwasan to. Mo gani nag-ingon siya sa John. 1 John 5:3. This is the love of God, to keep His commandment, because I am the one who love you, not you who love me, because of the plan of salvation. Mo nang punto ni Jesus, all His word, from Matthew, Mark, Luke, up to John, ang tanan nga pulong ni Ginoong Hesus dira, mao na ang plano sa kaluwasan nga wala maintindihi, wala ma-synthesize, wala ma-scrutinize maayo, o wala ma-interpret mo ang correct interpretation sa tanan nga nagabasa sa Biblia, lalo na ning mga magwawali, mga preacher kunuhay nga wala gi kasabot sa plano sa kaluwasan. Mao na sa ang problema sa tibuok kalibutan, kay gisakyan ni Satanas ang tibuok kalibutan. Iya gigamhan og iya gidayan-dayan ang mga katawhan nga dili mag-alinggat sa tinuod nga teaching sa plano sa kaluwasan, sa tinuod nga manifold wisdom sa plano sa kaluwasan, sa tinuod nga mystery sa plano sa kaluwasan, labi na sa mystery ni Christ. Mao nang gilinlang ni Satanas ang tanan nga mga katawhan sa tibuok kalibutan. Mo nang nagdaghan ang mga religion, kanya-kanya ang ilang mga paniwala, kanya-kanya ang ilang doktrina, kanya-kanya ang ilang tudlo sa ilang mga sakop. Nga kunuhay nindot paminahon, kunuhay correct, kunuhay sila ang tinuod. Pero wala sila kabalo, gabuhak-hak maayo si Satanas, kay nasulod na sila sa litag ni Satanas, o gusto na ni Satanas nga mabalik ng Ginoo, kay aron hutdo na niya dalon sa kalayo ang mga katawhan. Mo nang Ginoo, wise pod ang Ginoo. Itagaan pa niya chance ang katawhan. Imbis balik sa atong period 2,000 years na unta. From 4 BC na taos Jesus up to 2,000 years. Dapat maabot na siya kung mahimo lang atong panahon na. Karon naabot na 2023. Na borrowed time na. May extension ng Ginoo. Kaya ano man nakita yang ang yawa Pertika ngilngig, pertika wise. Kung magbalik siya, ingon ni Ginoong Hesus, kung magbalik ako sa yuta, Luke 18:8, ingon ni Ginoong Hesus, kung magbalik ako sa yuta, may makita ba ako nga pagtuo? Kaya nakita ni Ginoong Hesus, nakita sa Ginoo, nga ang yawa, expert po siya sa iyang pagkabakakon. Expert siya sa iyang pagkabakakon. O kabalo gid ang Ginoo nga ang yawa pwede giniya isugakom ang tibuok nga katawhan kay nasugakom man gani niya si Adan ug si Eva nga righteous pa atong panahon na. How much more karon nga wala na may righteous. Pero galaom lang ang Ginoo nga pareho ni Noah. Si Noah, balik na ta kay Noah. Si Noah isa ka makasasala nga kaliwat ni Adan ug ni Eva. Si Abraham, isa pod ka makasasala, nga kaliwat ni Adan og ni Eva. Si Enoch, isa pod ka makasasala, kaliwat ni Adan og ni Eva. Si Elias, isa pod ka makasasala, nga kaliwat ni Adan og ni Eva. Si Daniel, si Shadrach, Meshach, Abednego, mga makasasala, nga kaliwat niya po ni Adan og ni Eva. Nakita sa Ginoo, kay sila, may kasing-kasing og ang ilang kasing-kasing, giwala nilang unod nun nga konsepto.
Gi-concentrate gid nila ang ilang kasing-kasing didto sa Ginoo nga dili unod nun, dili after of the last. Muna nga sila tanan nga ako gi-mention specific pod sinuwa nga ato gi-studian atong last week. Ingon sa Ginoo, here comes this family. I will live to them. Oh, I will leave them my covenant. Ni ay pamilya nga ako nakita. Ihatag ko kaniya. Sinuwa ang una nga pamilya? Nga na-mention dire sa Bible nga nag-ingon ang Ginoo. Ni ay pamilya nga ako ihatag kaniya. My covenant. My covenant. The testimony. The testament. The agreement. The grace, the plan of salvation, the mystery of Christ. Mao na siya ang covenant. Of the word of the covenant is the 10 Commandments. Exodus 34:28. So kining covenant, kung i-interpret ni nato sa lalom-lalom, sa ato pagtuon sa Biblia nga, tininuod nga spiritual level, pointing to the higher form, dili unod nun, dili scoper, dili law of works. Ingon ni Paul, it is a law of faith means obedience. Total obedience of love to God. That is faith. Love, faith, and obedience, they are one and the same thing. So muna nga, sinuwa ingon ni Ginoo sa Ginoo, ihatag ko sa iya ang covenant. Gibilin sa iya ang plano sa kaluwasan. Ngano man? Kay sinuwa, perfect. Why? Because he kept the commandments. The 10 commandments. So karon, ato ipadayon ang ato nga taught ani nga series of study. Katong panahon na nga humana ang lonop, nagdaghan na pod ang kaliwat ni Noah. Apan tungod sa kadaghan sa kaliwat ni Noah, namatay naman pod si Noah nga original. Namatay na pod ang iyang mga anak Sam, Ham, and Japet, mga original. Namatay na pod ilang mga asawa o asawa ni Noah. Sila nga original nga gisulod sa arka, nangamatay na. Pero ang ilang kaliwat, nagdaghan, hantod sa ato panahon karon in our present setup. Gika na ta sa kaliwat ni Noah. Nagdaghan na. Ang punto nako mao ni, the true and correct interpretation sa gihatag kay Noah nga covenant or plan of salvation or remedial system or dominion in heaven or the real love and grace of God to the human race nga mao ang sentro, ang plano sa kaluwasan o ang plano sa kaluwasan ang sentro, mao ang balaod o ang essence sa balaod o ang sentro po sa balaod mao ang obedience of the law itself. Mao ni sa ang plano sa kaluwasan, mao ni sa ang gihatag sa ato. Kondisyon nga kung tumanon ta, mabalik ang righteousness of the law, ang pagtuman ta dili unod nun kung dili espirituhanon. Mo nang gisulti sa Romans 8:4. But for the righteousness of the law will be back unto us, will be fulfilled unto us, that the righteousness of the law will be fulfilled unto us who walk not after the flesh but after the spirit. Ang pagkamatinumanon nga espirituhanon, real level, in the spiritual level, at the top of the ground. When Christ vindicated his blood there hanging in the cross, he was there giving his own blood
as the remission of sin to the sinner. That was the real scenery of the real love, of the real interpretation of great love of God to humankind. Because that blood shedding is for the remission of sin, and that was the declaration, final of declaration of the righteousness. Go back to the level of the law. Once we obey the law on condition in spiritual level, then that righteousness declared back to the law will be also fulfilled in us who walk not after the flesh but after the Spirit. Diha nga panahon, ibalik pod sa Ginoo katong naga matinumanon sa balaod nga spiritual ang pagtuman. Kung imo matuman ang balaod spiritually, ibalik pod ang righteousness kanimo aron mahimo nimo na siya nga passport sumala didto sa Revelation 20:14. Mao na sa imong passport to enter into the gate of the city. Mao na lang na sa kasimple ang pag-interpret sa plano sa kaluwasan. Ngano man ang balaod ang importante. Kaya ang balaod mo na sang dominion nga dili na namausab pag-ingon niya, you will surely die. So, para lang maremedyohan ang dugo niya mismo sa iyang power, gipatulo niya aron ma-declare balik ang righteousness of the law. Mo nang gisulti sa Romans 3:25. Gibalik declare ang righteousness of the law. Pagpatulo siyang dugo for the remission of sin. Mo na ang plano sa kaluwasan. Ang kondisyon nga magtuman ka sa balaod in a spiritual level. Who walk not after the flesh but after the Spirit. Not scooper. Not evil workers. Beware of the dogs. Beware of the evil workers. Beware of the concession. Beware of the scooper. Beware of the philosophy of men. Muna sang magwawali, puro mga pinilisopo. Nga naman. Kaya kung dili ka pilisopo, dili ka magsinggit nga ang balaod, dili ni makaluwas kay bugat ning balaod. Mao gani na nagipangimatyan siyang dugo. Kay tuman mo nga dili na bugat, kay siya na ang kanimo, siya na ang magtabang kanimo, ang Ginoo na ang mag-alalay nimo o mga kondisyon. Isulat ang napuno kasugo sa imong kasing-kasing spiritually, kay siya na ang magtabang nimo. Hebrew 13:20 and 21. Christ is tabernacle. He is the tabernacle. Christ is the mediator, known as tabernacle. He will help you to carry on, to help you keep the commandments, carry the commandments, so that you will become perfect. You read the Bible and understand once you read it, understand what you read in a spiritual interpretation, true and correct interpretation. Wala pa study kani sa Biblia nga pareho sa akong study. Wala, ngano man. Wala ko gapabugal. Kay ngano man. Ang nag-study sa ako, true and correct pod nga professor. He is a doctor of divinity and doctor of theology. Siya ang nag-open sa among horizon sa classroom samtang kuha ko ani nga subject, law, grace and covenant, the plan of salvation. So ang ako karon natun-an, gikuha ko ni sa isa ka professor nga nagtuon pod og tarong og naiya na intindihan ang teaching sa plano sa kaluwasan diri sa write up ni Paul. Nya kinsa man diri nga magwawali sa tibuok kalibutan nga gisiksik nila ang writing ni Paul. Nag-pick up lang sila teksto aron mag-fit sa ilang wali-wali nga wali ra ang ilang nibaon. Wali ra. Mao na akong sulti sa inyo. Why magwawali diri nga may nahibak ka bahibalo sa plano sa kaluwasan ang ila lang nahibawan wali. Nag-adto lang sila sa eskwelahan pagtuon og wali. Ang gitun-an unta ninyo dito ang truth behind the plan of salvation, because plan of salvation. Mao gani may plan of salvation. What do you mean? When you read plan of salvation in the theology teaching, mystery of Christ. Mao gani nga may mystery of Christ. Na hidden thing nga gitawag plano sa kaluwasan. Remedial system. Ngano di man na ninyo intindihon unsa gid na?
Sapagkat tinuod lang nga no wala nyo na maintindihi kay wala may professor nga nagtudlo ninyo nga maugid ang insakto nga professor nga nakaintindi sad. So karon nagsige ra magwali until the time to the last point nga nagsulti na gyud nga ang balao dili makaluwas. Klaro na gyud ang harap-harapan ang strategy ni Satanas, ang counterfeit ni Satanas. Gi-welcome nyo na o gihiruhan na gyud ang inyong kaisipan kay naa na gyud nagsulod sa inyong dila si Satanas nga nag-uban-uban na gyud kamo sa direksyon ni Satanas. Kay si Satanas bakakon sukad pa pagsugod abot niya diri sa kalibutan nagbinakak hantod karon ang strategy ni Satanas wala ka usab. He is a liar from the beginning until the end. Abi ninyo sikat na gid mo magwali-wali kay pastor na mo. Naka-eskwela mo theology. Oy, si Satanas wala ga respeto sa inyong pagkapastor. Si Satanas wala na ikag, wala nagkurog sa inyong pagka-theologian nga alang-alang nga pagka-theologian. Wala na si Satanas na ikag. Sana before mo nagpa-orden-orden nga theology, gitun-an nyo sa ang Biblia maayo. Gitarong nyo pagtuon. Hanay nyo maayo ang truth nga naa sa Biblia. Gi-studyhan nyo kay naa may law, grace, and covenant diha sa Biblia. Naa may mystery of Christ sa Biblia. Naa may manifold wisdom. Naa may dispensation of grace diha sa Biblia. Dapat gitun-an nyo na kay maura man na ang plano sa kaluwasan naa sa teaching ni Paul. Nga wala nyo nagibasa ang Hebreo o Episo. Episo chapter 3, basahan nyo. Nadira ang pagsugod sa pag-intindi sa plano sa kaluwasan. Nga di man na ninyo giintindi. Nagpastor-pastor mo mandili man mo kaintindi sa Bible. Ako scared na gid ko kaayo. Mangugat na ko. Para nako ma-high blood pagsulti aning pulong sa Ginoo nga dili gid ko ganahan maminaw aning mga pastor nga gasinggit ngang balaod dili makaluwas nga wala gid na sa Biblia ug mao po nang sentro sa plano sa kaluwasan ngang balaod tumanon nag-ingon na noon dili makaluwas nga ang Ginoo nag-ingon matuman mo na maperpe ka anha ka pa maluwas kay naay gitawag righteousness by faith nya kamo mga pastor sulti-sulti righteousness by faith righteousness by what? Tanan nga righteousness, inyon hibawaan. Justification by faith, sanctification by faith, righteousness by faith. Pero ang righteousness of the law, wa gid ninyo nahibaw eh. Ang righteousness of the plan of salvation declared back to the law on condition nga tumanon ang balaod aron mabalik pod ang righteousness sa mga sinners. Wala nyo ginanahibawaan. Patakka raman magtuon-tuon na ng justification by faith, sanctification by faith, righteousness by faith. Nga gi-counterfeit man na ni Satanas inyong dila. Dili man na maong inyong opinion, dili man maong inyong utok. Muna nga ako, scared na ko aning karong panahon na masayangan ko sa akong pagka-teologyan, nagtuon-tuon kong theology, ang ako mga kauban nga mga magwawali, mga preacher, mga teologyan daw. Magsinggit-singgit nga ang balao dili makaluwas. Di mo maluoy sa mga katawhan. Di mo maluoy sa mga kaigsuunan nga nag-rely ka ninyo nga pastor daw kamo. Alagad kamo sa Ginoo. Di mo maluoy sa ila. Ginadeceive nyo sila. Ayaw nyo idamay ang mga kaigsuunan. Pagtuon sa mo balik sa Biblia, anak mo magwali og tarong. Ayaw nyo idamay ang mga brethren. Mga kaigsuunan, gahangyo ko kaninyo. Mga hearers. Mga katawhan sa tibok kalibutan, gahangyo ko ninyo. Kanang inyo mga ministro nga nagawali-wali nga wala kasabot sa plano sa kaluwasan o wala na angkor sa right track nga maong plano sa kaluwasan ang ilang mensahe, ang ilang direction sa ilang thought. Ingon ang Biblia, gitawag ni sa Biblia nga evil thought. Nasa paglunop. Ngano gilunop? Sa panahon ni Noah. Because ang mga katawhan, mga corrupt, mga evil thought. So yung magwawali karon nga, lami kayo magwali nga, murag correct gi paminawon, gisakyan na ni Satanas, pwede na natawgon nga evil thought nga naman. Nagsinggit naman nga ang balao dili makaluwas
nga ang plano sa kaluwasan mao ra man ang sentro nga ang balaod kinanglan tumanon aron ka ma-perfect balik ang righteousness kanimo kung imo tumanon ang balaod in a perfect way. Nya maingon pa gyud ka mga dili man na ma-perfect kay lisod ang balaod. Kamo ra gay mo nana. Nakakita ba mo kamo dili punto sa Biblia nga gaingon ang Ginoo nga ang balaod lisod? Si Paul nag-ingon ba nga ang balaod lisod? Ang tanan nga apostoles nag-ingon bang balaod lisod? Naalang sila yung mga instruction nga ang balaod kung dili mo maintindihan o dili mo na sabtan ang iyang punto o ang punting to the higher form, gukdon kagyod sa balaod. Patyon kagyod sa wages of sin is death because sin is the transgression of the law. Nya mag-ingon kang balaod dili makaluwas. It's not a form. It is not that a form of transgression of the law. Pag ingon mo lang ng balaod dili makaluwas, gidespise mo ang balaod. Unsa ingon dito sa Hebro 28, 29. Anybody despise the law of Moses ngang gihatag kay Moses ang 10 commandments. Who despise the law of Moses, he will die without mercy. And the judgment of the Lord is without mercy. And you will die without mercy. Mo nang ingon sa Biblia. Nya nagsinggit kang balaod di makaluwas unsang labas. Mahimo ka nga unsa? Recipient of judgment without mercy. Kung mahimo ka nga recipient sa judgment without mercy, lipay kayo si Satanas. Kay nga naman, na-counterfeit naman ka ni Satanas. Kay nagsigi ka lang wali-wali, wala ka nagtuon og tarong. Og ang wali, dili na makaluwas. Wala na sa Biblia nga ang wali makaluwas. Ang makaluwas, maong pagtudlo sa katawhan, unsa na ang laman sa plano sa kaluwasan. Unsa ginay ang direksyon. Unsa ang wisdom niya. Gitawag na ni Paul manifold wisdom. Gitawag na ni Paul mystery of Christ. So mo nang tunaan mo itudlo sa katawhan. Dayon mag bla 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 kada sa babaw sa pulpito, pwede na kung sultian mo na sila, gitudloan mo na sila sa plano sa kaluwasan through and correct interpretation of the plan of salvation. The real manifold wisdom of the plan of salvation. Ang imo nga bla bla bla, makredit lang to sa inspirational talk, pwede to sila ma-inspired. Pero dili to maogyod ang direksyon sa plano sa kaluwasan. Mga counseling lang to. Mga learning points sa values lang to sa imong mga punto-punto nga nag-bla bla bla ka. Pero kung padayonon mo ginang imong bla bla nga dili ka magtuon balik sa plano sa kaluwasan, alkansi ka kay taning. Kay si Satanas mao nang iyang ginabuhat sa tanang mga preacher. Gidayan-dayan niya ang utok sa mga magwawali. Gidayan-dayan niya sa iyang kamot, sa iyang gahom ni Satanas. Aron dili gyud maalinggatan ang tinuod nga teaching sa plano sa kaluwasan og kung mahimo walaon, kalimtan ang balaod. Mao na ang gusto ni Satanas. So karon ingon niya dire, the true and correct interpretation emphasizes in the plan of salvation is no other than the sinners. Paminaw. Paminaw mo. Ang tinuod nga interpretation sa plano sa kaluwasan nga mao ang mga makasasala. Giluwas sila. They are only saved from the death sentence of the law, but not from obedience of the law. So therefore, sinners are still bound to keep the law in order to become perfect. Mao na diri siya ang conclusion sa bloodshedding. Nagpadugo si Ginoong Hesus sa bloodshedding aron taplan og ipahunong ang death sentence of the law aron nga kondisyon kung tumanon ta balik ang balaod pinaagi sa pagtabang sa Ginoo kay
gisulat na sa atong kasing-kasing mao na siya ang explanation sa righteousness by faith. So kung naintindihan mo ang righteousness by faith, then follow up ka sa wisdom, sa plano sa kaluwasan nga ang righteousness by faith part na sa plano sa kaluwasan nga teaching or wisdom. So kung maintindihan mo ng righteousness by faith and the whole understanding of the plan of salvation, maintindihan na nimo nga we are only saved from the death sentence of the law as sinners. We are only saved from the death sentence of the law, but not from obedience of the law. Therefore, we are still bound to keep the law until we will become perfect. Mao na siya ang tinuod. Giluwas lang ta sa death sentence sa kamatayon tungod sa dugo ni Ginoong Hesus. Conditional pa. Kung matuman mo ang balaod perfectly with Christ in your heart, anha padayon mabalik ang righteousness of the law kanimo. Mao na sa ang plano sa kaluwasan. Dili ka magsinggit nga ang balaod dili makaluwas. Kaya ang balaod mao ang importante. The center of the whole interpretation. He is the number one character, the law. Siya ang sentro sa pagsabot sa plano sa kaluwasan aron maintindihan ta, aron maperpekta mabalik ang righteousness sa atoa. So we are only saved only from the death sentence of the law, but not from obedience of the law. Therefore, we still bound to keep the law until we will become perfect through righteousness by faith. Christ will help us through the 10 commandments written in our heart. Hebrew, nabasa nyo Hebrew? Hebrew 8:10, basahan nyo. Muna siya ang righteousness by faith. So dili ka mahimong righteous kung dili ka kasabot sa righteousness by faith. Muna siya ang sentro sa teaching sa plano sa kaluwasan nga ang faith means obedience of the law. Okay. So kay giluwas ta ni Ginoong Hesus sa death sentence of the law, condition nga kita mahimong perfect kung tumanon tang balaod spiritually label. Okay? So mandatory nga kita magtuman sa balaod aron mabalik ang righteousness of the law sa ato. Mo nang ingon sa Romans 8:4 that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh but after the spirit. So, kung basahon ta ang mga teksto sa Biblia nga gisulat sa John, Mateo, and Luke, mao ni siya ang explanation sa plano sa kaluwasan nga gisulat pod sa uban nga mga apostles. Kay ingon ni Paul, this plan of salvation also given to the apostles and prophets. So si Mateo diri nagsulti sa 19, ingon ni Jesus, kung gusto ka maluwas dito sa batanon, tumago. Luke 18, maogyapon. Kung gusto ka maluwas, tumana ang sugo. Sa John 5:3, kung basahon mo, ingon sa Ginoo, this is the love of God, that we keep His commandment in order to have righteousness back to us from keeping the law perfectly. Okay. John 14:15, unsa ingon niya? If you love me, keep my commandments. Klaro kayo? Dayon, Ecclesiastes 12:13. Basahon na to ang Ecclesiastes 12:13. Kay dako diri nga punto ang ato maintindihan. Kung mabasa ta ang Ecclesiastes 12:13, diri ta masabtan ang hublas nga direksyon sa plano sa kaluwasan. Boldly direction of the plan of salvation. We can get it now when we read Ecclesiastes 12:13. Dinhi ang points nga sentro-sentro para ma-clear nato ang clear and unclear understanding of the plan of salvation. Basahan nyo ang Ecclesiastes 12:13. Kadugay na ni nga
teksto. Kumun kaayo ni sa mga magwawali, kunuhay, mga pastor kunuhay. Pero wala nila nigi-emphasize. Ingon-ingon lang sila. Mao ning nag-fit sa ilang mga teksto kung magwali-wali sila sa ilang mga topic. Mo fit gani ning Ecclesiastes 12:13. Ila lang basa-basahon, pagkahuman wala na. I-close down nila ang Bible. Wala nila gina-explain maayo ang punto, ang punting sa plano sa kaluwasan based on this text. So basahon ta niya, giingon dire. Kuhaan nyo inyong Bible. Kung malooy ka muna ako, tabang magbasa, tabang ta interpret, magtinabangay ta sa atong pagsabot. Sige, basahon ta. Kuhaan nyo inyong Bible, Ecclesiastes 12:13. Ingon niya, let us hear the conclusion of the whole matter. Unsa kuno daw? Let us hear the conclusion of the whole matter. Nasabtan ba na ninyo? Conclusion of the whole matter. Unsa man ang mean sa whole? May whole ba nga half? May whole ba nga 1/4? May whole ba nga 3/4? Ang whole gani tibuok. Let us hear the conclusion of the whole matter. Unsa man ang pagpasabot ana spiritual level? Whole matter. Kining Biblia mao ning plano sa kaluwasan. Kining Ecclesiastes 12:13 mao ni sang explanation nga pinaka lalom para sa plano sa kaluwasan. Let us hear the conclusion of the whole matter. Unsa man ning conclusion? Conclusion para sa pag-isabot sa plano sa kaluwasan. The whole matter. Sa ato pa ang imong katibok-an nga responsibilidad nga itanom sa imong utok, itanom sa imong comprehension, itanom sa imong concept, itanom sa imong perception, itanom sa imong ihibalo nga gihatag sa Ginoo nga freedom of choice. Itanom sa imong utok nga ikaw isa ka Kristiyano, ikaw isa ka express image sa Ginoo nga may frontal lobe, may decision making, may panghuna-huna, may pagsabot. Mao nang punto diri sa Ecclesiastes 12:13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Ang conclusion nga naa sa imong frontal lobe nga spiritual level sa tibuok nimo nga pagsabot sa plano sa kaluwasan naa diha sa imong utok. Padayon. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment. Mabuang ko kung di pa ninyo masabtan. But lang. Ako mismo, nagkalisod ko kung saan ko pagpasabot ninyo. Pareho man ta nga, human being. Pareho man ta may mental capability to think and to analyze. May mga assessment man ang atong utok. Tanan ta maka-assess. Kabalo ta maghimo case study. Kaya ang case study, just a matter of understanding and conclusion and assessment. So, ingon niya, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God. Kahadluki ang Ginoo. Mao ni sa ang plano sa kaluwasan. Mao ni sa ang interpretation of the plan of salvation pointing to the higher form. That the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh but after the Spirit. Fear God. Kung may kahadlok ka sa Ginoo, not after the flesh, not after of your lust in your heart. Kanang unod nun mga kasing-kasing, ayaw na ipatigbabaw. Ingon niya, fear God and keep His commandments. Unsa ang imong kahadlokan? Ang Ginoo, o kung saan nimo siya. I-prove nimo nga nahadlok ka, pinaagi sa pagbantay sa iyang sugo. Yang ano mo singgit man kang balao dili makaluwas. Ngang imong kahadlokan ang Ginoo o pinaagi sa pagbantay sa iyang sugo. Ngano mo singgit man kang balao dili makaluwas. Kabalo ba ka ngano nagsinggit ka? Ignorante ka eh. Kay ngano ang kasing-kasing mo unod nun. Pero kung dili unod nun, mukurog ka, mu-fear ka, madlok ka kay ngano man. Fear God and keep His commandment. Ngano man. Wala ka na hadlok. Pagsinggit ng balaod dili makaluwas
Kayang imong kasing-kasing, gihiruhan ni Satanas, apil ang imong utok, nahimo ka ng unod nun, o wala ka na'y kahadlok. Sa pagsinggit ngang balaod dili makaluwas. Nga naman, kayang imong gialagaran, mao na ang counterfeit ni Satanas. Kauban na mo ni Satanas. Nag-ingon ang Ginoo, I will put enmity between thy seed and her seed. Pero katong gasinggit ngang balaod dili makaluwas, wala to'y enmity. Wala to'y barrier of separation. Kauban gyapon to ni Satanas. Wala to'y barrier of separation. Mo na ingon sa Ginoo, I will put enmity. Barrier of separation between Satan and man. Pero ikaw nga gasinggit nga, magwawali para ba ka? Pastor para ba ka? Gasinggit-singgit kang balaod dili makaluwas. Wala enmity between you and devil, Satan. Amigo ra mo gyapon kay gihiruhan ka ni Satanas ang imong kaisipan ug ang imong unodnon nga kasing-kasing naa gyapon gadikit kay Satanas. Ang counterfeit ni Satanas imo gi-welcome. So nagsinggit ka ang balaod dili makaluwas. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment. For this is the whole duty of man. Giunsa nyo na pagsabot. For this is the whole duty of man. Muna ingon ko nga, kining Ecclesiastes 12:13, mauni siya ang tibuok, boldly, hublas, nga interpretation, deep, pointing to the higher, firm in spiritual level. Mauning pinakalalom nga interpretation sa plano sa kaluwasan. Kining Ecclesiastes 12:13. Gihimo lang ni nga yano-yano sa mga magwawali. Gihimo lang nila ni ordinary nga text aron lang makomport ang ilang topic. Pero wala nila nasabti ang deep explanation, deep interpretation, pointing to the higher form based in the wisdom or manifold wisdom of the plan of salvation. Mao nang tinuod. Kamo nga magwawali paninglan mo sa Ginoo, maabot ang panahon. Who despise Moses' law, he will die without mercy. And Paul said, God will judge His people. Katong mga iskriba o parisyo, nga mga great pretender, paaron ingnon because of the flesh. Because of the philosophy of man. Usab, basahon ta, for the last time, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. Kung wala ka kasabot ani, way ka kahadlok sa Ginoo, way ka kasabot, unsa ang imong conclusion sa whole matter sa imong utok. Ug wala pug ka kasabot sa imong gitawag nga whole duty of man. Sa ingon niya, for this is the whole duty of man. Wala ka kasabot sa imong duty as a human being spiritually as far as plan of salvation is concerned. You are ignorant of the plan of salvation. So mga kaigsunan, kining ako pagsaysay kaninyo, shoulder to shoulder ni sa pag-expound, sa teaching, sa plano, sa kaluwasan, sumala sa right up ni Paul. Wala ko diri gakondem bisan isa. Wala ko diri naga pakanubo sa isag isa. I'm still respecting. I have still on my own respect to whole human being like me. I am also a sinner like you. Nga gipatawad sa Ginoo, usa ka makasasala, sama ninyo. I respected all human being like myself. Pero ang ako karon pag-expound, this is boldly, shoulder to shoulder, so that you will understand, you will get the point, and you will learn something out of this teaching of the plan of salvation that I am explaining now. I have this way of explanation. This is the way how I expound this, the plan of salvation, so that your mind will be open and your feeling will be touched and to concentrate so much more
on the teaching and the truth pointing to the higher form as far as the plan of salvation is concerned. Please understand this teaching about what I am telling you now. The thought, the understanding, the manifold wisdom, and the secret of Christ, and the remedial system, and dispensation of grace as far as the plan of salvation is concerned. Please be with me and understand my explanation. Thank you very much mga kaigsunan karong hapon. Usab, naka-explain na pod ta sa lalom-lalom nga teaching sa plano sa kaluwasan. Og ako ginabalik-balik ang mga punto aron inyo gyud makuha. Somehow, someday, closing to the second coming of Christ, I can contribute to everybody a knowledge, an understanding, a wisdom explained in this Bible that I learn also. And I do this as a re-echo moment to all of you as far as my learning points is concerned, centered in the plan of salvation. Mga kaigsunan, salamat kayo. Daghang salamat. Balik ta sa sunod nga semana. Kining inyong higala, si Bal Ritita, ampo kaninyong tanan ug ang gahom sa langit ug ang balang espiritu magagiya kanato unsaon ta pagsabot sa tinuod og correct nga interpretation sa plano sa kalawasan as a right track going to heaven, and we can welcome the second coming of Christ. Mayong hapon. Bye-bye mga kaigsunan.